Pag-usapan natin ngayon yung nangyaring fellowship o meeting ng mga kongresista at ang Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang kagabi. May breaking news tungkol niyan ang GMA News, paparinig ko. Then ang tanong, ano ba ang napagkasunduan? Ano bang pinag-usapan? Sino-sino ang mga nandun? Yun ang mga dapat nating malaman. So ito yung news kagabi to. Sa compound ng Malacanang ang ilang sasakyan ng mga kongresista at sitwasyon doon tinututukan live ni Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Emil, dumating ang maraming kongresista dito sa Palasyo ng Malacanang ngayong gabi. Daong alas 6 nga kanina nang may makita tayong mga bus, 4 na bus ito na may markang House of Representatives at papasok sila dito sa Palasyo ng Malacanang. Bukod pa riyan, ang ilang mga pribadong sasakyan na may plakang 8 na para sa mga sasakyan ng mga kongresista. Agad nating tinanong ang Presidential Communications Office o PCO kung anong meron para saan ang malaking pagtitipong ito. At lalo't nataon ito sa gitna ng mainit na usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero mabilis sa paglilinaw ng PCO, itong pagtitipong ito raw ay fellowship sa pagitan ng Office of the President at mga miyembro ng House of Representatives at ito raw ay matagal nang nakaschedule. Nauna nang sinabi ng Pangulo, hindi siya pabor sa impeachment dahil kakain lamang daw ito ng oras ng Kongreso at wala rin namang maidudulot na maganda sa buhay ng mga Pilipino. Emil, patuloy tayong kumakalap ng iba pang impormasyon at detalye tungkol sa nagaganap na fellowship dito sa Malacanang ngayong gabi. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Okay, so mga kaibigan, maniwala ba kayo na matagal nang naka-schedule itong meeting na ito? O kaya ay bigla ang pinatawag? Kasi nagkataon, ka-announce lang ng Iglesia ni Cristo na magrarally sila laban sa impeachment. Okay? Matagal na daw naka-schedule. Anyway, bahala na tayo. Kung ako ang inyong tatanungin, bigla ang meeting ito. Reaction ito sa yung nangyayaring impeachment drama. Kaya nag-meeting. So, ang tanong, ano ang, marami-rami yun, 4 na bus. Ilang congressman ang masakay sa isang bus. Sabihin mo na lang, pinaka-average 30. So, mga 100 plus na congressmen ang nag-fellowship sa Malacanang kagabi. So, sino-sino ang mga nandun? Anong napag-usapan? Okay, ito. May balita ang Net25 tungkol sa meeting kagabi. Binanggit kung sino-sinong mga nandun. Pakinggan natin. Nagpagpulong po kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga miyembro ng House of Representatives sa Malacanang. Ayon sa Presidential Communications Office, layo ng pagpupulong ng isang fellowship sa pagitan ng Office of the President at miyembro ng Kamara. Matagal na anyang itinakda ang pulong na ito. Ang ilan sa dumalo ay sina House of Representatives Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Majority Floor Leader Manix Dalipe. Dumating ho ang pagpupulong sa kaparehong araw ng paghahain ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Ang mga karagdagan ng detalye ng pagtitipon ay hindi pa po inaanunsyo sa publiko. So, yun. Kumpirmado na mayroong fellowship meeting. Matagal na daw naka-schedule. At nandun si House Speaker Martin Romualdez. Nandun ang Deputy Speaker Congressman Dalipe at iba pa. Kaya hanggang ngayon, tapos na yung meeting, anong pinag-usapan? Anong napagkasunduan? Bakit
binibitin nila ang taong bayan. Dali, may kalalabas lang na post dito sa Facebook kanina. O yun na, si Attorney Trixie Angeles. Kumusta naman ang fellowship kagabi? May giveaways ba? Meron ding merong post, nabasa ko lang kanina na sinabi ni Congressman Joel Chua, hindi daw napag-usapan tungkol sa impeachment. Maniwala ba kayo na hindi nila pinag-usapan yung impeachment kagabi? Ako. Bakit? Sekreto pa nila. Okay. Tingnan ko ba, may isa pa kong post na post ng GMA tungkol sa Manifesto of Support. Ito, GMA News. Posted 2 hours ago. Okay, anyway. Yung Manifesto of Support, Manifesto of Support, post ng GMA. Ang title ng manifesto, ganito. Manifesto of Support of the House of Representatives to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ang title. Tapos, may subparagraph siya, a declaration of unity, loyalty, and resolve in defense of the nation. So, medyo mahaba ito. Kinuha ko na lang yan. May mga 5 points na diniscuss sa Manifesto of Support. Number 1, defending the President as a symbol of the nation's sovereignty. Number 2, upholding the rule of law and democratic governance. Number 3, protecting the nation from internal and external threats. Number 4, promoting legislative unity. And then number 5, ensuring the mandate of the President is fulfilled. So itong 5 points na ito, napakaganda. Basahin, pakinggan, na talagang sumusuporta ang mga kongresista sa Pangulong Marcos Jr. Tapos, yan na. Sa second page nakalagay, signed this blank day of December 2024 at the House of Representatives, Quezon City. Then, nandun yung mga House leaders, Martin Romualdez, Speaker of the House, Dalipi, Gonzales Jr., Jose Aquino Jr., Villafuerte, then 4 others. Nung tinignan ko, walang perma. Tapos yung sign this blank, walang petsa ng December. So, lumalabas, itong post na ito is just a draft. Draft manifesto. So, itong nangyayaring kaguluhan sa impeachment ngayon na para bang lumalabas na hindi na sinusunod ng mga kongresista o ang House of Representatives, binaliwala na ang Pangulo. So, magkakaroon ngayon ng image na hindi na magandang samahan ng House at ang Legislative at saka Executive. Baka akin-akin lang ito, may own evaluation, anong pinag-usapan. Baka isa ito sa pinag-usapan. Para ipakita ng mga kongresista na suportado pa rin nila ang Pangulong Marcos Jr. Sana, kasi ito, wala pa ng perma eh. Sana anytime today or bukas, ilalabas na itong manifesto at permado na nila. Ibig sabihin, nagkasundo-sundo na. Sana ganon ang nangyari kagabi. Kasi maganda naman talaga kung masunod yung hiling
o opinion, kagustuhan ng Pangulo na wag nang ituloy ang impeachment. Excuse me. Nandyan naman yung complaint. Hindi na nila pwedeng ibalik. In-endorse na ng mga makakaliwa. Okay lang din yun dahil makakaliwa sila. But then, kung ang House leadership mag-decide na, okay, wag na natin itong paakyatin sa Senado. Dito pa lang sa House, mauubos na yung panahon, yung susundin na nila yung usual process. Sabi ng karamihan, wala na daw, gahol na daw sa panahon. Wrong timing daw ang pag-file. Kung gahol lang sa panahon, wag mo nang, hindi na maaksyonan. Ibig sabihin, impeachment is dead at the House of Representatives. Hindi na aakyat sa Senado. Ibig sabihin, nasunod pa rin yung kagustuhan ng Pangulo. Sana ganon na ang napag-usapan nila kagabi para tapos na ang kaguluhan ito. Ano sa tingin nyo? I-comment nyo kung ano ang napag-usapan, napagkasunduan kagabi.